14 years old lang itong si Neneng na 2 months pregnant ngayon. At ang nagbuntis sa kanya ay 20 years old. John Eric, kung ipupurso ng nanay nitong girlfriend mo, itong bata, makakasuhan ka ng statutory rape. Alam mo yon. Ang ano ko lang din po sana is lang na po siya ipakulong. Kaso o kasal? Kaso? Hindi ko ba na makausap? O sige, off-air na lang siguro. Ako po ay natutuwa at nagpapasalamat na rin at nagkasundo-sundo kayong tatlo. Ikaw, Iha, Neneng, pasalamat din ako sa'yo. Natutuwa ako na naging considerate ka rin sa damdamin ng nanay mo. At kayo naman po, Nay, natutuwa ako at papasalamat, inintindi mo rin yung damdamin ng anak mo. So, yan ay good development. Sana magtuloy-tuloy ito. At kanina, nakapag-agrihan natin, before pumasok ng camera, na alagaan, magtulungan tayo na yung maging maayos yung pagbubuntis niya hanggang sa lumabas yung bata, na hindi siya may stress. At sasamahan natin siya sa DSWD, hindi para doon siya titira, para sa counseling o kung ano man pwedeng available na tulong galing sa gobyerno, may bigay sa kanya. Kasama na dyan yung Women's and Children's Test ng PNP. Kasama na rin dyan yung si Dr. Camille na ako mag-sponsor. Si lalaki, for the meantime, doon muna siya sa loob ng kulungan para hindi siya makapangbabae kasi malaking posibilidad. Kasi ang gusto ng anak niyo pupunta sa probinsya, pagbigyan natin kung saan niya gusto. Maganda ngayon. Nakapag-isip siya ng gano'n, siguro para malayo siya doon sa mga tropa niya o yung mga pangyari na gusto niya malimutan. Supportan natin. Pupunta sa probinsya. Kasi kung habang nasa probinsya siya, kung ito ay nasa labas, mababae lang ito. At least pag nasa loob siya ng kulungan, tuloy natin yung kaso, hindi siya makapamababae. Pagdating niya ng 18, pagmahal pa rin talaga, which she agreed. O, di pakasal. Is nasa loob siya ng kulungan, lalabas, pakasal. Pag pinakasal, kung mahal pa rin niya. Kung sila talaga po, wala pong problema sa akin. Oo, sa'yo na. Oh, ganun din po ako, sir. Kung talagang sila, susuporta po ako. Basta nasa tamang edad na si Bunny. Which is 80 na. Tama ba yung kanina pag-usapan natin, nakikinig tong si nanay, pati si tatay, pati tong bata. So, tuloy yung kaso sa loob ng kulungan itong si lalaki, si babae, pupunta ng probinsya para mailayo sa lahat. And then habang nasa loob ng kulungan si lalaki, at least hindi siya makapangbabae kasi ang nakakatakot, may history pa ito si lalaki na ng bababae ng mga minor de edad. So, yun nga po, marami na daw po sabi ng nanay. Yes. So ngayon, nasa loob siya ng kulungan. Okay, pwedeng dalaw-dalawin ng bata. Now, pagdating ng 18, kung sila pa rin daw talaga, sabi nitong tatay at nanay, papayag sila ng papakasalan. Pag pinakasal yung dalawa, malalabas na sa kulungan tong si lalaki. Ganun ba yun? Yes po, Sen. May exact po dito sa revised penal code na yung kung may penalty na po, parang ano na po, remitted na. Which means na-serve niya na po yung penalty upon marriage po. Pagdating na 18. So, ibig sabihin, pwede siya ilabas ng kulungan o magpakasal sila kahit nasa loob ng kulungan itong si lalaki. Kung sila po talaga. Once na may pakasal sila, lalabas na si lalaki. Yes po, Sen. Opo. Pero ang ano po, feeling ko lang po, Sen, mangyayari dyan, yung babae titinok din malalaman niya rin na mali pa yung nangyari sa kanya. Nasa kanya na yun. Susuportat ako dyan. Kung ano man desisyon niya. Kung alam ba, nagbagong isip niya. Sabi niya, ayaw ko na. Hindi ko pala gusto yan. Nagkamali ako, nabulag lang ako. Ayaw niya pakasalan, tuloy-tuloy sila lalaki sa kulungan. Okay lang yun. Okay lang. Diba? Nay, tayo? Opo. Pero kung sila pa rin talaga, tulad sinabi ni tatay nanay, payag silang magpakasal yung dalawa, Yes po. Tuloy po. lalabas si lalaki. Yes po. Yes po. Tuloy yung kasal, labas po si lalaki. Okay. At sama na sila. And they will live happily ever after, sabi pa kanila, kung may ganon. Yes po, Sen. Yes po, Sen. Tama po. So, okay yun. Clear tayo dyan. Sige. Yes, salamat, Attorney Garrett, ha? Thank No you. problem po, Sen. And like I said, I will support. Kaya nagbigay ako ng paunang pera sa inyong 20,000. Yan para sa pagbubuntis niya. Huwag natin asahan kasi pag-asa ng asa tayo sa kanya, magkakaroon ng communication. Ay, opo. Yun po talaga ang ano, diba? Po yan, sir. Oo. Kaya nga, ako po'y magsusuporta, nagbigay ng paunang tulong at 20K para huwag natin asa dyan. Kalimutan natin siya. Diba?
magpa ng kaso at pag nasa loob ng kulungan, dalaw-dalawin. Okay lang tayo, payagan natin siya, Nay, ha? Apo. Na magdalaw, ha? Okay lang naman po. Okay lang. Sabi ko, ako pang Kahit po magagaling siya ng Cotabato, okay lang. Walang problema, sasagutin ko. Ngayon lang po, supportan natin siya. Kasama po kami yung programa, susuporta ko. Okay. Maraming salamat po. At yung pagbubuntis niya, gusto kong maging maayos. Sasamahan natin kay Dr. Camille. And then pangalawa, sa DSWD. Hindi siya titira sa DSWD, ha? Yung bang counseling at kung anong ayuda na pwede niyang tanggapin sa gobyerno kung meron man. Support. And then sa Women's and Children's Desk at PNP para doon sa proper filing of case. For the meantime, request ko lang sa iyo, like I said, ako yung Guardian Angel mo rito, stop communication mo sa kanya, ha? Pwede? Thank you very much. Maraming salamat. Maka-move on ka, importante yung nasa kinakarga mo, ha? Okay? Makatatay. Baka pinapalo mo. Madalas. Ay, sos, kaya naman pala. Magkamukha din sila po eh. Oo nga. Huwag mo na kasing pinapalo. Ay, hindi na po. Mula Ano ngayon, mula nung hindi na. nagtungtong siya ng grade 4 siya, madalang na, pero sobra kasing pasaway. Minsan, hindi maiwasan po. Alam niyo po, ako, laki ako sa palo. Okay, pero, hindi. Kumbaga, hindi yun ang dahilan kung bakit nasa ako ngayon. Hindi, yung palo. Of course, pag pinalo mo ay masakit. Pag nawala ng sakit, gagawa ulit. Ako palagi ang pinapalo, pero tuloy-tuloy pa rin yung mga ginagawa ko na ayaw. Opo. Well, ngayon, at mga anak ko, diplomasya kinakausap ko. Never nakatikim. Kahit na kalabit o kurot, hindi nakatikim. Sumusunod. Ayan po siya po. Isang ganun. tingin ko lang, pag nakita nila lumaki na mata ko, umano na ako. Gano'n agad yung dalawang anak ko. Nakukuha yun sa salita. Totoo yan, kasi yung salita, nagtatanim sa dibdib yun, dito. Yung palo, dito lang yun. Sa labas. Pag nawala na yung pain, gagawin ulit. Okay? Importante na maganda na pag-usap natin, ha? Neneng, ha? Iha? Very good. Salamat sa'yo. Iha, I'm your guardian angel. O, matibay yung guardian angel mo. Matindi. Sisiguraduhin ko, safe ka. Sisiguraduhin ko, no harm will come unto you. Hindi ka maapi. Okay? Pag may problema, Ranet, ibigay mo yung number mo dito sa bata na para meron siyang direct line. Pwede ka si Ate Ranet. Pwede ka kumonsulta sa kanya. Ba, kung may problema ka, Ate Ranet, ito. Tapos ngayon si Ranet magsusumbong sa akin. Nagets mo? Thank you po. Okay, uwi na po kayo. Maraming salamat po, sir. Nanay, tatay, nagdaraw din kami sa bahay. Titingnan Opo. namin, mag-inspeksyon kami. Bukod pa, kasama yung mga taga-DSWD. Gagawa kami ng evaluation assessment sa bahay. Baka may problema sa bahay, kaya medyo napapariwala siya. So pag nakita namin na sa bahay pala niya, ninyo, may problema, at kayo ang dahil ng problema, tatamaan kayo sa amin. And we will correct, of course. Whatever problem that is, there is. Diba? Kung anong problema doon sa pamamahay nyo, that's why sa visitation, pag-visit ng DSWD for assessment, evaluation, ni Dr. Camille, sasama kami. Titignan namin kung anong tsura, anong sitwasyon sa bahay ninyo. Okay? Okay pa. Pero sir, ikaw pala ay malapit sa kanya, o siya malapit sa iyo, papasgal siya. Every now and then, bigyan siya ng gabay. Opo, po, sir. Diba? Si nanay, huwag na munang takdak na ha? Huwag na parang putak-putak. Makakaasa po kayo, sir. Oo, wag. Ano bang ginagawa mo? Bakit ikaw ay mahal ka ng anak mo? Kahit matigas ang ulo niyan, sir, hindi ko rin kaya saktan eh. Kaya sinasabihan ko na lang, pag uwi kong gabi na wala pa siya, papaluin ko siya pagdating niya na naunahan ko pa sa pag-uwi. Buti naman nun, hindi naman nun nangyayaring na... So, naniniwala siya sa'yo. Hindi naman nangyari na nauna pa ako sa kanya, pag-uwi ko, andun na rin sa bahay. Kaya nga, so ibig sabihin, tay, nakikinig siya.
Very good. At least meron siya pinakikinggan na isang tao doon. Very nice. Apo. Congratulations. Usap lang kayo, okay? Then Eric, okay na yung pamilya. Ito ang request ko sa'yo. Huwag mo nang guluhin. Huwag ka nang kumontak. Huwag ka nang sumuporta. Kasi nagbigay na ako ng tulong. Sabi mo, magsusuporta ka, baka mauwi lang ulit sa dating gawi, magkikita-kita kayo. Hindi ka magte-text, hindi ka mag-chat, hindi ka magkipag-communicate sa kanya. Ano sa palagay mo mangyayari? Meron kasi sir, dalawang kukulang. Okay. So, hinihanda mo na sarili mo dyan. Okay. Tay, ihanda mo na yung sarili mo na kasi sa lahat ng action natin, may consequence dapat. Hindi naman pwedeng may ginawa ka, tapos hindi mo pagbabayaran. Unfair naman yon. Yung mga iba, nagnakaw, nag-violate ng batas, nakukulong. Yung iba, nambugbog, nakukulong. Dahil merong ginawang against the law. Di ba? O yung iba nga dyan, nag-snatch lang, nakukulong. Yung sa'yo, pumatol ka sa isang minoridad at meron tayong batas na bawal yun, pagbayaran mo. Ganun yun. Pangit naman na makalusot ka, tapos samantalang iba, yung mga nagnakaw dyan, ng bugbog, ng snatch, sila ay makukulong at ikaw hindi. Pare-pareho lang naman kayo nag-violate ng batas, mas matindi pa ngayon sa'yo. So, prepare ka na doon. Wala ka bang gusto sabihin? Sir, yung gusto ko lang sabihin na yung sila na yung aako Saan? sa bata. Sila na. Tapos yung abot sa pagbabanta nila sa akin. Tapos Ano? mananakit. Hindi na sila magbabanta. Kasi paano pa sila magbabanta? Nasa loob ka na ng kulungan. Hindi nung po, napunta kami ng bahay nila. Siyempre sa bugso sa galit, makapagsalita sila ng mga bagay na hindi mo gusto mapakinggan. Hindi ko sila masisisi. Kasi yung kanilang anak na pinag-aalagaan nilang husto, binuhusan nila ng atensyon, pinaaral sa private and all, ginanon mo, pinagbawalan ka na, natural makapagsalita sila na hindi maganda. Now, para maalis na yung mga agam-agam mo, yung gusto nila, nasa loob ka ng kulungan, pag nangyari yun, wala ka nang problema sa banta. Sir, wala na kung pwedeng gawin para... Okay, meron. Ito makinig ka ng husto. Kakasuhan ka. Nasa loob ka ng kulungan. So ngayon ay 14 siya. So pagdating niya ng 18, kung talagang kayo pa rin, mahal mo pa rin siya at mahal ka pa rin niya, magpakasal kayo. Lalabas ka. 4 na taon ka lang ng kulong. Or, habang ikaw nasa kulungan, pwede niyang dalaw-dalawin. Depende kung gusto, sabi ko, sponsor ko yung pamasahe niya pagdalaw sa iyo. Now, kung dumating yung point, nagsawa na siya kadadalaw sa iyo, nawala na pagmamahal niya, sorry. Pero kung tuloy-tuloy pa rin, kung talagang kayo talaga, tuloy-tuloy ang dalaw sa iyo hanggang sa nag-18 siya, lumalaki yung baby, dalhin niya, papakita sa iyo. Kasal kayo. Pag kinasal kayo, labas ka. Nakulong ka. Yun lang po yung pwedeng paraan. O, ano bang paraan ang gusto ba niya? Pagkikipag-usap. Lusot ka. Hindi po papanindigan ko po yun. Hindi nga yun. So, ang gusto mo, makakalusot ka. So, in example kanina, bakit yung mga iba na merong nag-violate ng batas, nakukulong, pero ikaw, hanap ka ng paraan. Samantalang iba na huli na magnanakaw, ng bugbog, ng snatch, nag-hold up, yung nagtulak ng droga, nakukulong, wala nang ibang paraan, wala nang usap-usap, nakukulong, pero ikaw gusto mo usap para hindi ka makulong. Unfair yan. What makes you so special? What is special about you? Na para yung batas ay babaluktutin natin, mapagbigyan ka lang. Hindi po sa ganun. Sir, tanong ko lang. Kung makukulong ako, hindi pwedeng makulong to. Makulong siya? Ako. Hindi siya makukulong. Ba't siya makukulong? Dalawa. Hindi. Bakit siya makukulong? Anong kasalanan ni tatay? Hindi siya makukulong. Hindi po ako papayag ng gano'n na... Hindi. Whether you like it or not, hindi siya makukulong. Kasi ba't siya makukulong? Wala naman siyang ginawa masama. Ikaw naman ang nag-violate ng batas. Ikaw ay may kasalanan sa batas. Hindi naman siya. Tama tayo? Pwede kanyang dalaw-dalawin sa kulungan, pero hindi kanya pwedeng samahan sa loob ng kulungan. Kasi wala naman siyang kasalanan. Bakit mo siya dinatawid? Ano na yung tatay mo? Pag gano'n kasi inaalam ko lang kung makukulong siya o hindi. Hindi siya makukulong. 1,000,000% hindi siya makukulong. Makukulong na siya kung halimbawa, dalawa kayo ang gumamit sa kanya. So kung hindi niya
hindi niya ginalaw yung bata, hindi siya makulong. Ikaw lang kasi ikaw ang gumalaw. So tayo, pinay sa'yo. At huwag mo na siya kausapin kasi once na kinausap mo siya, ako na makakalaban mo rito. Ngayon, makakalusot ka na doon sa suporta, ako na sasagot. Bibigyan ko ng suporta o sila na mismo din, mga sabi ng magulang, sila na magsusupport ko sa bata. Plus tutulong din ako, nagbigay na ako ng tulong para sa vitamins, check-up. Na ano pang gusto mo sabihin? Ikaw, Nay. Kikiusap lang kami sana na kahit ano, kaso ayaw ng magulang niya. Ayaw po. Napapayag. Ayaw po nila eh. Nakausap ko na matagal eh. Wala tayong nagawa. Kasi pangit yung pipilitin nyo. Pag pipilitin nyo, parang harassment na yon. Sila nagsasabi talagang ayaw. Ang gusto ko pong mangyari, kung sila mismong lumapit sa amin, sasabihin, oy, Sir Rafi, gusto kong makausap sila. Aba, mabilis pa sa alas 4. Hihilain ko kayo, halika. O, gusto kong kausapin. Pero hanggat wala silang sinasabing ganun, please, pabayaan natin sila. Ano pala, may history ka na mismo. Inamin niya, meron siya naging shota na 15 years old. May na-shoota siya 17 years old. Ito na ngayon, 14, pabata. 17, 15, 14. Eh kung hindi ka makulong, baka sa susunod, 10 na. Di ba? Idasal mo na siguro. Hindi natin alam, siyempre. Kung nagbagong isip niya, yung magulang. Yun nga po yung balak ko. Pero wala kang communication. Hayaan mo na lang kami maging tulay. Parang wala na kaming, hindi pwedeng makita. Ganun. Ano kasi na swerte? Hindi po. Ganun. Bakit magkita ka pa rin? Hindi naman Ano, sinabi for anong purpose? Hindi po, sinasabi ko lang na hindi naman pwede. Hindi na kayo pwede magkita. Para saan pa? Para kumbinsin na huwag ka ng kasuhan dahil mahal mo siya, panindigan mo siya, supportan mo siya. Ganun ba? Hindi na. Depende sa magulang po yung kung ano yung... Correct. Sa ngayon, di ba nag-away yung mag-ina, napagbati ko na. Huwag mo nang panghimasukan pa kasi kung papasok ka ulit sa eksena, magugulo lang. Mag-aaway muli, baka makunan pa ng di oras yung bata. Pero kung halimbawa yung nanay na mismo, nagdasal ka at nagkaroon ng milagro, itong si nanay, tatay, nagsabi, Sir Rafi, tulungan mo kami, gusto kong makausap si John Eric. Why not? Tama ba tayo? Pag meron kong mga gustong sabihin, iparating mo sa amin, at then ipoprocess namin at sasarain namin kung yung ba ay karapat-dapat na may parating, gagawin namin. Pero kung nakita namin useless at magsasabi ka lang ng kung ano-ano para lumambot yung bata, bulahin, hindi namin ipaparating. Pero kung ipaparating mo na halimbawa, sabi mo, I'll see you when you're 18 years old, hopefully, sana ako pa rin yung gusto mo, papakasal kita, huwag ka mag-alala, ay pagpakita ko sa loob ng kulungan, pagdating mo na 18, magpakasal tayo, pwede yun, parating namin sa kanya. O pag nasa loob ka ng kulungan, ano ba sabihin mo, ay maraming lamok dito, o bigyan mo kami ng katol, bigyan mo kami ng, padala ka dito ng kumot, o pwede yan, pinapatawa lang kita. Okay, pero seryoso yan. Ayaw ng magulang, paano gagawin natin? Pumayag. Ang bata yung kasi pinasukan. Ano may patakaran yung bata, pwede kang ikukulong. Sir, umiwas po ako nun. Kaso, siya yung naghahanap ng hinahanap niya ako sa bahay. Like, chat niya si nasan si ganito, ganyan. Alam mo, ikaw naman, okay, siya naghahanap sa'yo. Pwede kang umiwas. Umiwas na po ako. No, hindi. Pwede kang umiwas. Pag alam mo papunta siya, tumakbo ka, palayo ng kalaboso ang pagtakbo mo. Kung ginawa mo yung pagtakbo, ang nangyari, ipinapatulan mo rin. Lumalapit yung palay, tinuka mo. O sabihin natin, lumalapit siya. Huwag mo tukain, tumakbo ka. Kasi yung palay na tutukain mo, lason yun. Meaning, lason sa future mo dahil makukulong ka. Hindi mo naisip yun. Diba? Diba? O, agree sa yung tatay mo. Pinagpapalayo na kayo, pinaglalayo kayo. Gumawa ka na sana ng paraan. Ikaw na naglayo, pumunta ka ng ibang lugar. Probinsya. O hindi ka. Ganun sana ginawa niya. Kaso hindi. Tinanong niya pa rin eh. Tinanong pa rin niya tayo. So, sinuway niya po yung sabi ng barangay. Pati siguro kayo, I'm sure nag-advise kayo siguro ng ganun tayo. In-advise niyo siya. Hindi po, hindi ako kasama doon. Pero na-in-advise niyo siya, nalaman niyo na Oo, nung punta po kami sa barangay. sinabihan mo siya.
Itong, doon lang namin nalaman na binaranggay pala siya. Pero ako hindi ko alam yan. Anong trabaho niyo po tayo? Titinda ko ng tao, binatog. Yan sa Pareho kayo, taas. binatog din siya. Oo. Pareho kayo. Siya binatog lang sa akin, umaga taho. Sa akin, hapon binatog. Dalawa po, masipag niyo. Binatog sa... Dating ko ng mga 11, magkakayod pa ako ng nyog. Mga alauna, alis na naman ako. Magtinda ng binatog. Binatog at saka taho, palit-palitan yun. Masipag kayo tayo, saludo po ako sa inyo tayo. Saludo po ako, napakasipag niyo po tayo. Ilan po anak niyo? Dapat. Siya po yung panganay. O makakatulong ka sana sa family mo bilang panganay. Nagtitinda po siya ng binatog naman. Binatog lang po tinda niya. Hapon. Sa akin, maghapon ako magtitinda. Okay, nakakatulong naman siya sa pamilya. Okay naman. Okay, well, hindi pala nagkulang tatay mo sa pag-advise sa'yo. Maging tatay mo, minsan nakita niya na may problema ka rin talaga pala. Alam na ba ng nanay niya? Tay, Kayo na, tagal ng hindi parang giwalay na, ganun ba? Ayoko magpaalam po. Dahil may sakit siya. okay. Tay, ano ang mensahe mo sa mga magulang ni Neneng bilang isang magulang? Sayang ko lang ba yung sana na hindi na magbago isip na hindi na ituloy yung kaso. Kahit suportahan ko na lang yung anak ko. Kung wala siyang ibigay sa magiging anak niya, ako magsusuporta. Pag-iusap Ganyan, mo. nakikiusap lang ako sana. Kami sana. Isa na lang tayo. Umaray na po. Kung ikaw ay nasa sitwasyon nila, Siyempre, yung ginawa ni Sir, masakit din sa akin din yun na nagawa na buntis yung anak niya. ano Masakit maging din. desisyon mo? Kung ikaw ay malagay sa kanila. Hindi, siyempre, iinit din ang ulo mo, Sir, kapag ganun nang Kaya, nagawa sa so, anak mo. ibig sabihin, pareho din ba ang magiging mindset mo na ipakulong kung sino man yung lalaki nagbuntis sa anak ko na minor de edad na inalagaan ko, na paaralin and all, na pinaglayo na tapos matigas pa yung ulo, binuntis pa rin yung anak ko. Tama ba ako? Ako na lang mismo magpipid ng answer. Just tell me yes or no. Tama rin ba na kung ano yung desisyon nila, hindi mag-desisyon niya? Tama? Opo, Sir. Okay. Ikaw, meron kang mensahe sa tatay, nanay, last na. Yun lang po, yung alagaan nila yung anak nila, hindi nila papabayaan, tapos papakinggan, ganun. Yun lang po yung po, para di na po maulit yung nangyari sa anak nila. Good luck sa'yo. Like I said, tingnan natin kung hanggang sa dumating yung time mag-file ng kaso yung parents, doon natin malaman na talagang selyado na yung faith Kung mo. tutuloy niya. Okay? Salamat po sa pagpunta. At least Salamat din. naawat ko kasi mag-aaway na yung mag-ina. Akin lang masasabi is good luck. Wala akong tulong may bibigay sa'yo. Pasensya na. Tayo, pasensya na. Sila tinulungan ko pero kayo wala. Ang may tulong ko lang is to wish you the best of luck. Okay? Salamat po. Salamat po. Salamat din. Sige.